5 best food business dito sa Pilipinas. Alam nyo, ang kagandahan dito sa mga negosyo na pag-uusapan po natin ay maliit lang ang kapital na kinakailangan mong ilabas. Pero sigurado naman ang kita nito at higit sa lahat napakarami na pong mga Pilipino ang pinayaman at umasenso sa ganitong klase ng mga negosyo. Kaya kung excited ka na, wag na natin patagalin yan. Pero bago ang lahat, sa mga bago lang po nakapasyal dito sa ating YouTube channel, hayaan nyo magpakilala ako sa inyo. Ako po si Mark Salazar at mahilig akong mag-research ng mga negosyo na maliit lang ang puhunan pero malaki ang kita. Kaya halika, pag-usapan na natin yan. Number 1, barbecue. Alam niyo po, sino bang mga Pilipino ang hindi mahilig kumain ng ihaw-ihaw? Hindi ba kapag tayo ay may excursion o outing, swimming, hindi po ba palaging present ang barbecue? Kaya yan ay palaging hinahanap-hanap ng mga tao na nagugutom nang naghahanap ng mabilis na sagot sa gutom nila. Walang iba kung hindi barbecue. Anong ulam mamaya? Wala akong maisip. Barbecue na lang. O, diba? Ganyan kagaling ang barbecue. At alam nyo po ba na napakarami na rin po palang mga Pilipino ang pinayaman ng ganitong klase ng negosyo. Nung umpisa, nagsimula lang pala sila sa maliit na lamesa, pagkatapos namuhunan sa halagang 1,000 hanggang 2,500, nagsimula sila sa mga isaw-isaw, yung mga Betamax, kung alam niyo po yung Betamax, yan, mga karne ng baboy, mga ganyan lang po muna sila nagsimula. Tapos pakonti-konti lang para mas maraming variations ang mapili ng mga customer. At ang sikreto po sa ganitong klase ng negosyo, dapat meron kang masarap na sausawan. Yung suka po. Ako kapag bumibili ako ng barbecue, talagang hinahanap-hanap ko kung saang tindahan ng barbecue yung nag-o-offer ng pinakamasarap na sausawan, yung suka. At yon ang palagi kong binabalik-balikan. Nung una, magsisimula sa simpleng maliit na lamesa hanggang sa dumami ng dumami ang customer. Pagkatapos, nadadagdagan yung puhunan hanggang sa makapagpundar ng iba pang mga lamesa at upuan at makakapag-offer na rin ng dine-in, di ba? Andiyan na yung mag-offer na ng with rice, barbecue with rice, isaw with rice, di ba? Hanggang sa nagkaroon ng soft drinks, and so on and so forth. Paunti-unti pero makikita mo yung progreso sa ganitong klase ng negosyo. Pangalawa, lugawan. Alam niyo po, sa ating kulturang Pilipino, yan pong pagkain ng lugaw ang kahit anong mangyari, kahit ilang taon pa po ang lumipas, ay hindi po mawawala sa sistema nating mga Pilipino ang pagkain ng lugaw. Dahil yan po ang ultimate pantawid gutom nating mga Pilipino. Isipin ninyo, ang lugaw bagay po sa umaga, almusal. Bagay po yan sa merienda, sa hapon, at bagay rin po yan sa madaling araw, especially yung mga tao na mahilig mag-inom. Pagkatapos ng inuman, naghahanap ng lugaw. Hindi po ba? At napakaliit lang ng kinakailangan mong kapital para makapagsimula ka ng negosyong lugawan. At ang pinakamaganda dito, maliit ang puhunan na lugawan, pero kung pamilyar kayo sa tinatawag na tubong lugaw, ibig sabihin po niyan, malaki ang posible mong kitain sa ganitong klase ng negosyo. Kaya kung ikaw ay may talento sa pagluto ng isang napakasarap na lugaw, bakit hindi mo subukan pasukin ito? Sigurado ang kita mo dito at ito yung klase ng negosyo na kailanman ay hindi malalaos. At siguradong kikita ka dito, kanegosyo. Isipin mo, ano ba yung kasama ng lugaw? Diba? Itlog, nilaga, lumpiang toge, tokwat baboy, di ba? Magkano lang po ang puhunan ng panimula ng ganyan? Isang malaking kaldero lang, lutuan, pagkatapos bumili ka ng ilang mga lamesa lang, siguro hindi naaabot ng 5,000 yung ipupuhunan mo dito, pero doble o triple yung pwede mong kitain dito. Napakarami na pong Pilipino ang umasenso sa ganitong klase ng negosyo. At kapag magtatayo ka ng ganyang klase ng business, siguraduhin mo na itatayo mo yan malapit sa ospital. Yan, kasi nga po ang mga pasyente, ang madalas na sinasabi ng doktor, soft diet ka muna. Siyempre, pag sinabing soft diet, anong unang papasok sa isip mo? Siyempre, walang iba ka negosyo kung hindi lugaw. Kaya sigurado ang customer mo kapag nakapwesto ka sa ospital. Pangatlo, Chinese-style food business. Alam niyo po mga kanegosyo, tinangkilik at minahal na po natin ang tradisyong pagkain ng mga incheck, di ba? Andyan yung mga beef mami, yung mga siopaw, di ba? Yung mga siomay,
Diba? Talagang minahal na po natin yan at tinatangkilik na po natin yan. Minsan nga, yan pa yung mas hinahanap natin kasi nagsasawa na po tayo sa pagkain Pilipino. Alam niyo po, makwento ko lang, noon po ay meron akong nakatabing isang negosyo, katabi lang po ng negosyo ko, na nagluluto ng ganyang klase ng mga pagkain. Napakasarap niya pong magluto ng mga pagkain ng Chinese style. Talagang kuhang-kuha niya po yung lasa doon sa mamahaling restaurant. Kaya nga po nangihinayang ako kasi nakatamaran niya at siguro sa dami ng customer na tumatangkilik sa kanya at siya lang mag-isa, pinapayuhan ko nga po siya na bakit hindi ka mag-hire na ng makakatuwang mo dyan at nang sa ganun ay mabigyan mo ng isang maayos at magandang serbisyo ang mga tao na tumatangkilik sa negosyo mo. Imagine yung mga customer niya dumadayo pa sa napakalalayong lugar para lang matikman yung kanyang napakasarap na luto ng Chinese style food, di ba? Isipin mo kung meron kang ganyan talento, wag na wag mong sasayangin. Kung ikaw naman ay napakahilig mong magluto at kayang-kaya mong gayahin yung mga pagkain na mabibili mo sa mamahaling restaurant at kaya mong i-offer sa tao sa napakamurang halaga, pero dapat yung kumikita ka pa rin, wag mong sayangin yung talento mo. Nung tinanong ko siya kung magkano ang puhunan niya, sabi hindi pa raw umabot ng 5,000 piso. Talaga sabi ko, sobrang nanghihinayang ako kasi ngayon po, nagsarado na siya at ang dahilan niya ay hindi niya na raw makater sa dami ng customer niya. Hindi ba nakakapanghinayang mga kanegosyo? Kaya dito po sa Pilipinas, kapag ikaw ay nagtayo ng ganyang klase ng negosyo, yung mga pagkain ng incheck ay siguradong tatangkilikin ng mga Pilipino yan dahil proven and tested na po yan. Kasi kung mapupunta po kayo sa Binondo o sa Chinatown, lahat po dyan makikita ninyo ay puro mga Pilipino ang kumakain ng pagkain incheck. Kaya ibig sabihin, proven and tested po na yung panglasa ng mga Pilipino o yung pagkain ng mga incheck ay tinatangkilik po ng panlasang Pilipino. Kaya kapag kaganyan na negosyo ninyo, siguradong hindi po kayo mawawalan ng customer. Number 4. Almusal. Magtinda ka ng almusal. Pwedeng yung tindahan mo sa tuwing umaga ng bukas. Marami po ako nakikita dito niyan sa amin at talagang napakalakas naman. Kasi ang market nila ay puro mga tao lang po sa umaga. Sarado sila ng tanghali at gabi. So pagdating ng hapon dyan, nagpe-prepare na po sila ng mga ititinda nila for kinabukasan sa umaga. Syempre mga almusal, lugaw, spaghetti, pansit, mga pichi-pichi, yung mga ano pa ba, mga palabok, mga ganyan at iba-iba pa. Maraming klase po mga kanegosyo. Pero magugulat ka sa dinami-dami ng mga paninda nila ay talagang nauubos at yung minsan yung mga customer wala pang inaabutan dahil bago pa pumutok ang araw ay nangangalahati na kagad yung mga paninda nila. At pagsapit ng alas 6 at alas 7 ay siguradong wala ka nang maaabutan sa mga paninda nila. Alam niyo po yung mga ganyang klase ng negosyo, talagang tatangkilikin ng mga Pilipino yan dahil marami po sa atin na empleyado at kinakailangan ng energy sa umaga, wala ng time para makapag-prepare pa ng pagkain para sa sarili nila o para doon sa mga inaalagaan nila na pumapasok na estudyante. Kaya ang takbuhan, syempre, doon sa nagnenegosyo ng mga almusal, di ba? Kaya napaka-importante kapag ikaw ay magnenegosyo, alamin mo kung ano ang target market mo. At kapag nalaman mo kung ano yung market mo, doon ka mag-focus. Hayaan mo na yung iba. Yung iba kasi ginagawa, almusal sa umaga, tanghalian sa tanghali, and then hapunan naman, di ba? Pagdating, kumbaga karinderya naman sa tanghali at sa gabi. Wala namang problema yan as long as kaya mong i-handle yung pressure, yung stress sa ganyang klaseng negosyo na ganun kahaba ang oras. Pero kung gusto mo, yung kikita ka lang na sapat na o baka nga mas malaki pa, lalo na kung napanalunan mo, napagtagumpayan mo yung target market mo at nakilala ka sa lugar nyo na nagtitinda ng napakasarap na almusal, sigurado sa almusal pa lang na produkto mo ay kikita ka na ng malaki. Hindi ba? Kaya kung ako sa'yo kanegosyo, bago ka magsimula ng sarili mong business, ay pag-isipan mo kung ano ang gusto mong kuhaning market. And number 5, Pares, Mami, Siomai Rice. Alam niyo po, nung nawala sa eksena si Diwata Pares, napansin ko, naubos na rin yung mga tao na gumaya sa kanya. Naubos na rin, nagkandamatayan na rin yung mga negosyo na nagtayo nung kalakasan ng Diwata Pares, di ba? Pero hindi po nangangahulugan na wala na sa eksena ang Pares, Mami at Siomai Rice.
alam niyo po, ayan pa rin ay maituturing natin na isa sa mabilis at malakas na negosyo dito sa Pilipinas. Especially kung yan po ay mailalagay mo sa isang napakaganda at perpektong lokasyon kung saan maraming tao ang tatangkilik sa negosyong tinitinda mo. Katulad ng pares at mami at syempre, walang iba, my favorite, siomai rice. Yung ganyan po kasi ng mga pagkain ay itinuturing po na mabilis na sagot sa gutom ng mga Pilipino, di ba po? Napakabilis lang kasi syempre sandok ka lang na sandok and then i-offer mo na kagad sa customer mo. Bago pa umuwi ng bahay yan, yung mga empleyado, gusto niyan, busog na. Hindi po ba? Lalo na yung siomai rice, di ba? Naka-steam na yan kapag ka tinitinda kukuha ka na lang yan, kukuha na lang yung tindera and then naka-ready, naka-prepare na rin po yung sinangag na kanin at napakaliit lang ng puhunan dito. Kung ikaw medyo kulang-kulang sa budget ng konti o medyo maliit lang ang kapital, pwede ka mag-umpisa sa harap ng bahay mo. Pero kung ikaw naman ay medyo nakaipong ka ng bahagya, pwede kang mag-invest sa mga bisikleta. Naalala ko nung kabataan ko nagtinda ako ng siomai rice. Nagpagawa ako ng bisikleta. Pagkatapos, yan, pinipidal ko hanggang dun sa bayan, nagtitinda po ako ng siomai. Noon, hindi pa kasi usong siomai rice. Siomai lang talaga as in yung tinitinda ko sa palengke, sa bayan, nakabisikleta ako. Yung sidecar ko, andyan, titinda ako ng siomai niya. Kaya masasabi ko, mula noon hanggang ngayon, tinatangkilik pa rin ng tao yung mga ganyang klase ng negosyo. Pares, malakas pa rin po yan kahit mahina na ang Diwata Pares Overload. E di ikaw, pagkakataon mo na to para ipakilala naman sa merkado yung version mo ng pares. Malay mo, mas magustuhan ng tao at malay mo, makaisip ka ng mas magandang pakulo kumpara sa pakulo na naisip na ni Diwata na 100 pesos, anli sabaw, tapos meron ka pang isang soft drinks, di ba? Malay mo, makaisip ka ng mas magandang version ng Diwata Pares. E di isa lang ibig sabihin yan, ikaw na ang susunod na magiging mayaman sa negosyong pares, mami o siomai rice. Mga kanegosyo, maraming salamat po sa panonood ninyo. Kung nagustuhan mo ang pinag-usapan natin ngayong araw na to, wag na wag mong kakalimutan na i-hit ang like button, mag-subscribe na rin at i-hit mo na ang notification bell para sa mga susunod pang video, negosyo topic na pag-uusapan natin dito sa ating YouTube channel. Once again mga kanegosyo, ako po si Mark Salazar at palagi ninyong tatandaan na maliit na puhunan plus tamang idea equals malaking kita.